Kumusta po kayong lahat? Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man po ng mundo. Sasagutan lang po natin yung mga nagtatanong po. Pero bago po yan, gusto ko lamang pong i-shout out yung lahat po ng mga kasama ko sa kapatiran ng Reformed Guardian. Lalong-lalo na po yung aming Grandmaster Founder, ang aming founder po na si Grand Sayon, nasa United States of America po siya. So, sasagutin po natin yung mga katanungan po ng ating mga kababayan, yung mga hindi pa po nakakaalam. Kasi hindi ko po kayo masagot isa-isa. Paano po namin malalaman kung member na po kami ng OWA? Gusto ko lamang pong ipaliwanag sa inyo yung mga hindi pa po nakakaalam, lalong-lalo na po yung first time mag-abroad. Kung first time ka po mag-abroad, agency na po ang magbabayad sa iyong OWA membership. Pag kumuha po sila ng Overseas Employment Certificate, nandun na po yun. Kasama na po yung OWA membership doon. Kaya yung mga first time po mag-abroad, member na po kayo ng OWA. Sa Middle East, ang kontrata ng mga OFW is 2 taon. So, ang OWA membership natin ay 2 taon din. Pag halimbawa na naka2 taon ka na, ibig sabihin nun, expired na ang OWA membership. Kailangan mo na itong i-renew. Tayo mismo ang magbabayad ng OWA membership pagkatapos ng 2 taon. Kung bagong alis ka pa lang, agency ang magbabayad. Pero pag katapos ng 2 taon, expired na to, kailangan mo itong i-renew, tayo na ang magbabayad. Kaiba kasi yung household worker at saka skilled eh. Yung household worker kasi minsan sinasagot yan ng kanilang mga employer. Pero para sa aming mga skilled worker, kami talaga, obligasyon talaga namin bayaran yan. Pero lahat ng mga baguhan, lahat ng mga first time abroad, paalis ng Pilipinas, matik po yan na agency ang magbabayad ng mga OWA membership. Kasi po, nakapaloob po yan sa Overseas Employment Certificate po natin. Malapit na po akong umuwi, expired na po ang ikama ko. Hindi po ba magkakaproblema sa airport? Alam ko po marami yung nagtatanong na ganito. Ilang beses na ako naka-encounter ng mga ganitong katanungan. Kung halimbawa po na mag-final exit ka na po, pauwi ng Pilipinas. Kung gusto mo na pong umuwi ng Pilipinas, yung final exit ka na po, kahit naman expired ang ikama mo, okay lang po yun. Ang magkakaproblema po dyan is si employer. Dapat po active ang ikama mo para makuhanan ka ng exit visa. Kung expired ba ng ikama mo at hindi ka pa nakukuhanan ng exit visa, huwag ka pong mag-alala kasi obligasyon po yan ng employer. Si employer po ang magbibigay ng inyong exit visa. Kung halimbawa nga expired ang ikama mo, kailangan niya itong extend para maging active, para makuhanan ka ng exit visa para makauwi ka ng Pilipinas. Kaya kung expired ang ikama mo, wala kang ikama, wala kang passport, or expired ang passport mo, wala ka dapat ipag-alala. Lahat po yan ay obligasyon po ni employer, lalong-lalo na kung isa kang household worker. Para sa aming mga skilled worker, hawak kasi namin ang aming mga passport. Kung malapit na itong ma-expired, kailangan namin itong i-renew. Dati, ang pag-renew ng passport is before 6 months kailangan nang i-renew. Lalong-lalo na pag magbabakasyon ka. Pero ngayon, 1 year na. 1 year bago ma-expire yung passport, kailangan mo nang i-renew. Kasi, ang passport natin, di ba, 10 years na. So, dapat 1 year pa lang i-renew mo na ang iyong passport. Kung ayaw naman i-renew ni amo ang iyong passport, okay lang. Pwede naman itong extend eh. Magpo-penalty lang si amo. Pwede niyang extend ng ilang buwan para magamit mo ito pa uwi. Karamihan sa mga employer ng mga household worker is naman, kahit expired na ang passport ng kanilang mga workers, hindi nila inaasikaso, hindi nila nire-remind si worker na i-renew ang kanilang mga passport. So, dapat alam nyo kung kailan may expired ang passport nyo. Ilista nyo sa isang papel. Tapos, pag alam nyo malapit na, mga 6 months or 1 year bago may expired ang passport nyo, sabihin nyo na sa amo nyo, Baba, Mudir, malapit na may expired yung passport ko, baka naman pwede kong i-renew. Pero paalala ko po sa inyo kasi marami din nagtatanong na yung passport nila pag ni-renew nila, nagrereklamo din sila kasi yung employer nila ay hindi nagbabayad. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo na pag nag-renew po tayo ng passport ay sagot po natin. Kasi pagmamay-ari po natin yon. Kaya kailangan po tayo po ang magbabayad ng renew ng ating passport at hindi po si employer. Paano po makapag-avail ng scholarship program sa OWA? So, nung napunta po ako ng OWA Region 3, finish contract po ako, active ang OWA membership ko, isa ako na dapat makapag-avail ng scholarship program. So, ibig sabihin, kailangan active po ang inyong OWA membership para makapag-avail po kayo ng scholarship program para sa inyong mga anak o kapatid. Kapatid, kung single ka.
Pero dahil wala na akong kapatid na nag-aaral at wala rin naman akong anak, hindi ako nag-avail nung ino-offer nila sa akin. Gusto ko sana is livelihood program kasi nga gusto ko na mag-for good dito sa Pilipinas, pero nabigo ako. Dahil nga wala akong complaint sa aking amo, tapos natapos ang kontrata ko. Kaya dahil hindi ako nakakuha ng mga ganyang livelihood program, napag-iisipon ka na bumalik abroad ulit. So, yung naisip ko nga next destination ko is sa Europe or Canada. So, kung ano yung ibibigay sa akin, kung ano yung will ni God para sa akin, doon ako susunod. Kasi dati ayaw kong pumunta ng bansang Middle East. Pero yun ang binigay ni God sa akin. Kaya kung ano yung ibibigay niya, tatanggapin ko na lang. Ma'am Jo, tapos na po ang kontrata ko. Ayaw akong pauwiin ni amo. Ano po ang dapat kong gawin? Sa lahat po ng mga tapos na ang kontrata at ayaw po kayong pauwiin ni amo, mag-report muna po kayo sa inyong mga agency. Kasi po sa bansang Middle East po, hindi po talaga sila nagpapauwi ng saktong finish contract ka. Ni-extend ka pa ng mga ilang buwan. Pero pag ganyan na-extend ka ng ilang buwan at hindi po inaasikaso ang inyong mga dokumento tulad po ng mga exit visa, magreklamo na po kayo sa inyong mga agency. Kung hindi naman po nag-a-action ng inyong mga agency, pwede po kayong lumapit sa mga advocate para mai-report po ang problema nyo. Advocate po ang magre-report sa ating mga OWA or DMW na ayaw po kayong pauwi ng inyong amo. Pwede rin po sila mag-follow up sa Polo para Polo po ang tatawag sa inyong mga employer. Ganun lang po ang sistema, magtulungan po tayo. Pero kailangan po nating mag-antay. Hindi po ganun kadali. Kailangan po nating hapaan ng pasensya. Kasi sa dinami-dami po ng mga OFW sa Middle East at humihingi po ng tulong, hindi po agad-agad or hindi po ganun kadali matulungan ang isang OFW distress. Kaya kailangan po nating magtulungan. Tutulungan po namin kayo, tulungan nyo din po kami. Ma'am Jo, tulungan nyo ako makaalis dito kasi pinagkakaisahan ako ng mga kasama ko Kenya. Hindi ko na po kayang makisama. Sa ganitong problema po or sa ganitong case is payo na lamang po ang may bibigay ko po sa inyo. Tayo pong mga worker or naghahanap po ng trabaho, hindi po tayong pwedeng mamili ng mga kasama sa trabaho. For example, nauna din yung mga Kenya. Sumunod ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin na tanggalin ng Kenya para maging maluwag yung pakiramdam mo. Napalitaan nyo po yung isang kababayan natin na pinatay, sinaksak ng mga Kenya dahil sa inggit sa amo. Siguro itong kababayan natin gusto ng amo. Naiinggit itong mga Kenya. Nung nawala daw yung amo niya at lumabas, doon na pinagsasaksak si kabayan. Pero hanggang ngayon is under investigation pa rin. Pero base sa kanyang mga kaibigan, ganun po ang nangyari sa kanya. Ang pagkakaalam ko sa mga Kenya is matatapang talaga. Meron akong napanood na video. May kaibigan kasi akong Pakistani. 3 babae, mga ano sila, mga bayarang babae. 3 Kenya. 3 babae, isang Saudian. Etong Saudian naghahanap ng mga babae. So, etong 3 babae ang nakipag-deal sa kanya. So, nung nasa loob na sila ng hotel, na ibigay na nung mga 3 Kenya ang gusto nung lalaki. Siyempre, alam natin yun, na paligayahin siya. Hindi nagbayad ang Saudiya. Nakita ko na pinanood sa akin buong video. So, ang ginawa ng mga Kenya, pinukpok yung ari ng Saudian. Pinisil, hanggang sa dumugo yung ari ng Saudian. Namatay to eh. Alam ko, nabalitaan nyo to eh. Yung 2 Kenya is nahuli. Yung isa, nakatakas. Pero hindi ko alam kung nahuli na ngayon. Bibitayin yata sila. Bago ako nag-exit, nabalita na bibitayin. Pero wala pang schedule kung kailan. At hindi lang yun. Marami din akong nababalitaan ng mga Kenya na pero hindi lang naman na laging masama ang napapanood ko. Meron din namang mabuti. Parang Pilipino lang din, may masama, may mabuti. Pero yung mga Kenya talaga is matatapang. Mapatay rin sila ng mga amo. Kaya pag may mga kasama kang mga Kenya is mag-ingat-ingat ka. Pakisamahan mo na lang. Kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano, hayaan nyo na lang. Pakisama kayo. Kaysa naman gawan kayo ng hindi maganda tulad ng ginawa niya sa ating kababayan. Huling katanungan po, Ma'am Jo, walang nasunod sa kontrata namin, ano po ang dapat namin gawin? Ganun po talaga ang kalakaran sa Middle East. Expected nyo na po yun. Wala po talaga nasusunod na. Sad to say po, pero pagdating po sa bansang Middle East,
ganyan po ang kalakaran nila, wala po masyadong nasusunod sa kontrata. Hindi naman lahat, may nasusunod naman konti. Pero pag ganyan is, tapusin mo na lang yung kontrata mo, pero pag expired ang ikama mo, mag-transfer ka na lang ng ibang company. Maghanap ng maganda. Kasi kahit ako, hindi nasunod yung kontrata ko eh. Pero okay lang kasi sumasahod naman ng maayos. As long as pinapasahod naman kayo ng maayos, hindi nasunod yung kontrata nyo, magtiis lang kayo. Pwede naman kayo maghanap ng ibang employer. Pagkatapos ng kontrata o pag-expire ng ikama, pwede na kayo mag-transfer or pwede na kayo mag-transfer sa ibang employer. Basta pag lumipat kayo, yung sponsorship nyo ng ikama nyo, dapat matransfer sa bago nyong employer para hindi kayo mahurot ng inyong amo. So hanggang dito na lang po guys ang aking short video at maraming salamat kung naiintindihan niyo po ang aking mga sagot sa inyong mga katanungan. Hanggang sa muli po guys, ako nga pala ang inyong lingkod, Joyce Fernandez po.